sinasabi sa akin, sinisiraan si Bongo at yun nga na talagang di natin alam kung ito'y utos ni Tambaluslos pero kasi alam naman natin panatiko ni Tambaluslos yung vlogger na yun at panatiko rin ni BBM. Pero lalong-lalo na si sa Tambaluslos, no? But ito, pakinggan natin, no. Mga ka-DDS, nakikaka-DDS ka, ha? Wala ka namang muka. Oh. Kala natin tunay na kaibigan ni Tatay Digong. Nakikitatay Digong din. Okay, mag-iingat po tayo. Ito, mag-iingat po tayo sa mga ganitong klase. Okay? Ang unang style niyan, pagbibiyakin tayo. Okay? Huwag po tayong papayag. Ikampanya po natin ang Duterte. Okay. Simula ngayon, ang sigaw natin sa kampanya sa mga sorties ng PDP ay hindi na Duterte. Kasi yan ang sinisigaw eh. Even me, yan ang sinisigaw namin. Duterte. Ang isigaw natin ngayon. Duterte. 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 Bakit? 10. Straight po. Straight natin yung PDP na yan. Nang sa ganun, yung pang-aabuso ng mga lintik na mga politiko sa atin, makontrol natin. Pag nanalo tong Duterte na ito, itong mga politikong ito, na mahilig mang-api ng Pilipino, hindi sila makakagalaw ngayon. Meron tayong proteksyon. Kaya huwag kayong papayag dahil yan po ang style nila. Paghihiwalayin tayo, pag-aawayin tayo. Okay? Normal yan. Kahit po sa magkapatid, kahit po sa mag-asawa, merong kiskisan. Hindi mawawala yan. All the more, sa isang malaking partido pa. Normal yan. Pero, let's put aside our differences. This is the time for us, vloggers, politicians, na magkaisa. Ipanalo muna natin tong eleksyon na ito. Kung gusto natin mag-away-away sa susunod na taon na. Sa ngayon muna, stay focused tayo na maipanalo natin yung 10. Okay? Paano natin malalaman? Kasi, syempre, sasabihin nila, katulad na sinabi nitong mama na to, ka-DDS. Yung isa naman sabi, banggit pa niya, Tatay Digong. Pero binabanatan si Bongo. Paano natin malalaman yon? Na hindi talagang tunay na, una, walang muka. Mahilig yung mga timbangagers, yung mga trolls, walang muka. Pangalawa, pagbibiyakin tayo. Huwag po tayong papayag na biyakin yung 10. Kailangan straight po yan. So pag may siniraan doon sa 10, huwag tayong papayag. Uulitin ko, normal, halimbawa ako, meron akong hinding gustong kandidato sa PDP. Normal yan eh. 'Di ba? It's against my principles. No? Gaya na sabi ko, kahit nga mag-asawa nag-aaway, kahit nga magkapatid nag-aaway. Pero huwag tayo ngayon mag-away. Huwag natin ngayon biyakin. Ang importante, our end goal for this election is to win the 10 senatorial PDP candidates. Maliwanag po o maliwanag na maliwanag? Doon po tayo ha. Duterte. Yan po ang kabilin-bilinan ni Tatay Digong. Kaya kung ikaw ay tunay na Duterte supporters, kailangan straight ka. Okay? So wag na tayong papayag sa mga kalokohang ito. Yun pala, siyang tunay na traitor sa lahat ng ito. Senator Bongo, matagal na niyang ginagamit si Tatay Digong para sa sariling ambisyon. Kita mo ha? Dahil kay Tatay Digong. Si Bongo, bakit? Ngayon, sa PDP, ang pinakamalakas, actually, number 1 na nga ngayon si Senator Bongo as senator. Ibabagsak nila yan. Bakit? Style yan ng kabila. Okay? Gusto nilang ibaksak, ayaw nilang, kasi pag nanalo yung 10 na yon, hindi mai-impeach din si BP Sara. Sa katunayan, napapansin nyo ba, hinahabol ang mga vloggers?
Bigyan ko po kayo ng hint. Bakit tinahabol ang mga vloggers ngayon? Bakit? Ano sa tingin ninyo? Dahil para pag na-impeach si BP Sara at dinidinig na yung kaso ni BP Sara at habang dinidinig ang kaso ng ICC, tahimik yung public opinion. Ano lang madidinig? Yung mga mainstream bias na media. Kasi gusto nila tahimik yung vloggers. So, hindi tayo magkakaroon ng public opinion. Ganyan po yan. So, ang solusyon dyan, manalo tong 10, ulitin ko, 10 PDP senatoriables. Huwag po nating kakalimutan. This is very, very important. Kaya ito, huwag kayong maniniwala. Ako kung merong pinakadikit kay Tatay Digong at hindi iniwan si Tatay Digong, una po dyan si Pastor Kibuloy. Until now, kaya nakakulong si Pastor Kibuloy dahil sa suporta niya kay Tatay Digong. Alam po ito sa circle na ang talagang hindi nang iwan kay Tatay Digong at ang sumuporta kay Tatay Digong si Pastor Kibuloy. Second po si Senator Bongo. Siguradong sigurado yan. Kaya wag tayong papasira sa mga katulad ng mga ganito. Digong, umangat ang pangalan niya dahil kay Tatay Digong siya ang naging number 1. Pero nang malaman niyang may arrest warrant si Tatay Digong mula sa ICC, siya mismo ang nagsabi kay Tatay Digong na bumalik sa Pilipinas. Sabi niya mas ligtas daw dito. Hindi totoo yun. Huwag ka maniwala daw. Siya daw nagsabi, hindi. Gusto mismo ni Tatay Digong bumalik. Oo. Pinipigilan nga siyang bumalik kasi alam na namin nung Sabado pa lang, huhulihin na siya. Linggo yung event sa Hong Kong, Monday or Tuesday ata siya bumalik. So hindi rin po totoo yan. That is fake news. Clear. Huwag kayo nakatutok sa mga Duterte. Sa mga Duterte vloggers, i-check nyo rin to. Sa Tricom, ba't di nyo i-check to? Sa NBI, ba't di nyo i-check to? Fake news yan. Hindi po inuto ni Senator Bongo si Tatay Digong. Si Tatay Digong mismo gusto niyang umuwi. Pero pagdating ni Tatay Digong ayun, dinakip siya. Ngayon may paiyak-iyak pa siya. Pero nasaan siya nung panahon ng may sugrali, mga rally para kay Tatay Digong? Aba hindi sumasama kasi baka madamay siya. Ngayon nag-iiyak-iyak na siya. Bakit hindi siya lumaban noon pa? Hindi mo na kami maloloko, Bongo. Huwag tayo magpapaloko sa mga ganitong vloggers Ingat-ingat po tayo. Paalala lang po. Okay? So, laganap po ngayon. Okay? Ang pakinggan natin, yung mga lehitimong Duterte supporters. Ngayon eto, how to check. Kasi maraming biglang magsusulputin na kunwari Duterte sila eh. Diba? Ngayon na malakas ang Duterte sa views dahil siyempre marami nagmamahal kay Duterte, meron dyan magpapanggap talaga. Pangalawa, talagang ganyan po ang style nila. Papasok sa Team Duterte para gamitin ang lakas ng Duterte, makikinabang sila sa views, tapos ang susunod nilang gawain ganito, paghihiwalayin. Huwag tayong papauto. At I'm sure naman ang mga Duterte followers ay may utak. Diba? So hindi sila mauuto sa mga ganyang style, no? Pagpatuloy natin, guaranteed po. Guaranteed po. Nakakausap po namin ang Duterte. Guaranteed po. Tunay na kaibigan. Tunay na supporters to. Kamakailan lang galing pa nga kami dun sa kapatid ni Tatay Digong na si Serbong Duterte. Igagaranti namin tunay po itong kaalyado at nagmamahal kay Tatay Digong, itong si Senator Bongo. Pagpatuloy po natin ang suporta sa kanya. Next topic po. Ito, Boying, pahiya sa abogado. Tinawag na walang alam sa batas. Alam mo, tawagin ba naman ng departamento niya na ang DOJ ay Competitive Judicial Court? Nung paghuli kay Tatay Digong. Doon pa lang alam mo na kung ano eh. Tapos itatangging ngayon, sasabihin niya figuratively yung sinabi niya, hindi naman daw. Di ba? Laban bawi, ito rin. This is the same man
na nagsabi hindi daw nila papayagan ng ICC dito aarestuhin. Ha? Laban bawi. Ngayon binabawi nila na sinasabi nila, talaga naman ganun na pwede naman magbagong isip ng tao. This is the same man na sinasabi na walang alam sa batas. Well, his passport has been cancelled. All they have to do is deport him here. That's all they have to do. Bukod sa paghahain ng motion for reconsideration o apela sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal para sa kahilingang pauwiin sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves, ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, pwede naman na i-deport na lamang ng Timor-Leste si Teves. Paliwanag nito, undocumented na dayuhan ito sa kanilang bansa matapos na kansilahin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang passport nito. Ang pagkansila sa passport ni Teves ay dahil sa mga kinakaharap nitong kaso dito sa Pilipinas kaugnay ng Pamplona Massacre. Ito punto ni Remulla, ni Boying. Kasi gusto nilang pauwiin si Teves. Ngayon, ang sabi ng Timor-Leste, nag-apply po kasi ng asylum. Kasi karapatan po yan, ha? Okay? Nirerespeto yan ng ibang bansa. Nag-apply ng asylum, political asylum si Teves sa Timor-Leste. Okay? At gusto ni pauwiin itong si Boying si Teves para dito ay sabi nga pahirapan, ikulong. Yun po yung lumalabas na balita. But siguro para sampahan ng kaso rito at harapin yung batas. Pero ang sabi ng Timor-Leste hindi pwede. Bakit? Alam ng Timor-Leste na yung kaso ni Teves is the same as yung kaso ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, na the same as the kaso ni Tatay Digong na it's just political, even bantag. Political harassment lang. Hindi talagang totoong krimen ang nagawa. Kung hindi, hinaharas lang dahil kalaban sa politika, ganun po. Naniniwala ang Timor-Leste. It's not for me to judge kung totoo yun or hindi. But as far as I'm concerned, tama po ang sinasabi ng Timor-Leste dahil nakikita nila this is political. So, pwede yung gawin. Anong ginawa ni Boying? Kinancel ang passport. Yun ang style ni Boying ngayon. Para sa ganun, walang passport yan. Ba't nandyan sa bansa nyo? Di dapat pauwi nyo na yan. Undocumented yan. This matter is just a very simple matter of an undocumented Filipino who's accused of a crime to be returned to the country. For them to complicate it is a big stretch. No, kita mo. Pag ito lang salita, parang kino-complicate mo, it's a big stretch. Simple lang, walang passport. Ganun. Alam mo pag nagsalita to si Boying, parang puro tama. Di ba? Ano sinabi nila? Ang DOJ daw ang competent judicial court. Tapos binawi, di ba yung sinasabi ko kanina? Pero pagka magsalita sila, parang lagi silang tama. May ganyan ang bully, napapansin nyo. Ang bully, hindi, parang walang nagawang mali. Laging tama. O, ganito yung nangyayari kay Boying. O, parang, ba't yung ba pinapakomplika? Walang passport, tapos pauwiin yan. It's not simple as that, Boying. And there are a million reasons for this to happen. Marami umanong ahensya ng gobyerno ang kumikilos upang mapauuwi ang dating mambabatas. Hindi rin maganda para sa Timor-Leste na nag-a-apply para maging kasapi ng ASEAN ang kanilang ginawa. It is not going to be pleasant for Timor-Leste because they're applying to be in the ASEAN. And we are one of the founding fathers of the ASEAN. So nananakot ng style ni Boying. Nag-a-apply sila maging member daw ng ASEAN. According to him, hindi natin alam kung totoo. Basta according to Boying, nag-a-apply sila maging member ng ASEAN at isa sa founder po ang Pilipinas. So, tinatakot. Tingnan natin ano masasabi ng abogado. Fathers of the ASEAN. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi maaari ang sinasabing deportation ni Rimulya dahil labag ito sa umiiral na prinsipyo ng batas. Ang desisyon ng korte na huwag payagan ang extradition ni Teves ay dahil sa maaari itong isailalim sa torture at malupit na parusa dito sa... Tingnan mo. Ano sinasabi ni hindi pwedeng pauwiin si Teves kasi haharap yan sa torture
According to Attorney Topacio, cruel and degrading and inhuman punishment in his country of origin. Ibig sabihin, sa Pilipinas, sasagupain ni Tevez ang torture, cruel and degrading and inhuman. Hindi makataong parusa. Bakit? Politika nga eh. Diba? sa bansa na labag sa saligang batas ng Timor-Leste. Ang paghiling anya na i-deport si Tevez ay paghiling din na suwayin ng Timor-Leste ang konstitusyon nito. Dapat alam anya ito ni Secretary Remulla bilang isang abogado, cabinet member at pangunahing tagapagpatupad ng batas. Ayun, ito, ang ganda nung sinabi ni Topacio. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka double standard itong si Secretary Boying. Ano sinasabi niya? Sabi ni ito walang alam sa batas ito. Ha? Abogado ka pa man din, Department of Justice Secretary ka pa man din, Boying. Hindi mo alam 'yan. Bakit? Hindi mo kasi nasa batas nila, hindi po pwedeng suwayin ng Timor-Leste yung nasa batas nila na hindi sila pwedeng magpauwi ng isang tao na alam nila ay hindi makakamit ang kanyang karapatang pantao. So, hindi natin kabisado anong batas sa Timor-Leste, but according to Topacio, yun ay nasa batas ng Timor-Leste. Bakit kine-question mo, Boying? Bibigyan ko kayo kung gaano ka double standard si Boying. Wala tayong ang ibig sabihin ni Atty. Topacio, wala tayong jurisdiction sa bansang Timor-Leste na kung saan nandoon si Tevez. Kaya wag mong utusan, Secretary Boying, na gumawa at labagin ang batas ng Timor-Leste. Wala tayong karapatan doon. Wala tayong soberanya. Naiintindihan? Pero gusto ni Boying, sundin siya kasi walang passport. Ganun sabi niya, wag niyo na i-complicate, ganun lang kasimple. Hindi po pwedeng ganun kasimple. Hindi nila pwedeng labagin yung batas nila doon. Batas nila yung na dapat proteksyonan nila si Tevez. Yan nga ang nakakainis dito eh. Buti pa yung ibang bansa, pag may tao sa kanila, poproteksyonan nila kahit hindi nila kalahi. Tayo, nakalahi natin si Tatay Digong, pinamigay natin sa puti. Ganun tayo kalakas mang-api ng kapwa nating Pilipino. Sila pinoprotektahan pa ang karapatan ni Tevez. Naintindihan nyo? Bigyan ko kaya halimbawa pa na kung gaano ka double standard. Gusto niyang utusan, gawin ng Timor-Leste na wala tayong jurisdiction. Ngayon, sinasabi, pabalikin si Tatay Digong. Anong sinabi niya? Dandil yun, dandil. Bakit? Wala na tayong karapatan andun na si Tatay Digong eh. Hindi natin pwedeng utusan doon. Wala na tayong jurisdiction doon. Wala na tayong soberanya ron. Anong ibig sabihin? Anong ipong gusto ko palabasin? Pagdating kay Tevez, gusto niyang utusan ng Timor-Leste. Pagdating kay Tatay Digong, wala tayong karapatan doon. Done deal na. Nakita niyo kung how conflicting. Ha? How conflicting yung sinasabi nito si Secretary Boying. Kung sa tingin mo, dapat utusan mo yung Timor-Leste pauwiin si Tevez, di dapat, utusan din natin ng Netherlands, ang Hague, ang ICC na pauwiin si Tatay Digong. Bakit? Illegal eh. Illegal ang pagkakadakip. Hindi mo pwedeng gamitin yung sinasabi mong wala tayong soberanya sa ICC dahil nandun na si Tatay Digong tapos gagamitin mo kay Tevez. Naintindihan nyo po? Yan yung sinasabi natin. Ang politiko ngayon, alam mo kung bakit gaano kaabusado? Dahil double standard. Gagamitin nila sa isang bagay that will fit their agenda, pero pagdating na sa ibang bagay, with the same scenario, iba na ang gusto nilang gawin. Hindi po pwede. Yung bawal sa pinakamayamang Pilipino, yung bawal sa presidente, bawal din sa pinakamahirap. Yung bawal sa pinakamasamang tao sa Pilipinas, bawal din sa pinakamabuting tao sa Pilipinas.
As simple as that. Protection of the law, equal protection of the law. Correct po dito si Atty. Topacio. Pangunahing tagapagpatupad ng batas, Dante Amento, UNT. Diba? Hindi ko alam, balik na naman sa sa media to si Boying. Dati araw-araw to, binabanatan namin kasi medyo palpak talaga ang banat nito. Pero ngayon, nawala siyang bigla. Ngayon, masakit. Grabe, tindi ng kapit na sa buhay nito, no? Oo, balik na naman siya. Nangayayat lang dati, laki-laki nito. Ngayon, nangayayat lang. Tapos, ito na naman siya. Next topic po tayo. Ito. Ipagbabawal ng magkomentaryo sa ICC. Ipagbabawal na magsalita patungkol sa ICC. Grabe talaga, no? Ito style nila. Posible umanong isaalang-alang ng International Criminal Court ang asal ng kampo ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga taga-suporta kaugnay ng hiling nitong interim release o paglaya habang dinidinig ang kaso. Ang iba pang posibleng kondisyon para dyan sa pagtutok ni Maki Pulido. Umaasa ang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte papayagan siya ng International Criminal Court na pansamantalang makalaya sa pamamagitan ng mekanismo ng interim release. When I make an application for interim release, you'll know about it because it'll be published on the court website. Ayan, nag-a-apply po kasi si Tatay Digong na interim release na pwede muna siyang pakawalan habang dinidinig yung kaso kasi mahaba po ito eh. Okay, anong sinasabi nila? Okay, anong sinasabi ng ibang mga trolls o eksperto daw? Di umano. Right. But it's a sure thing, essentially. Ang pasya ng korte nakadepende sa mga kondisyong nakasaad sa Article 58 ng Rome Statute. Sisipot ba ang suspect sa mga pagdinig ng korte? Hahadlangan ba niya ang investigasyon sa kaso? At gagawa pa ba siya ng mga krimen na kinasangkutan niya? Sa Rome Statute, pwedeng warrant of arrest or pwedeng summons. Now, obviously, hindi inisyo yung summons kasi nakita ng korte na hindi siya kusang pupunta kung summons lang. So, warrant of arrest. Sabi ni Attorney Joel Kusa siyang pupunta. Sabi lang, idaan sa korte natin. Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC accredited lawyer, ikokonsidera rin daw ang asal ng kampo ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Sinaktan pa nga yung isang policewoman, nagkaroon ng malaking bukol, and there was an attempt to really prevent his arrest. Nandiyan na rin yung mga ginagawa ng mga supporters niya to the point na binubuli and ini-intimidate yung mga judges mismo. Ito, okay. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nito. Bagamat ito'y abogado, hindi tayo nagmamagaling, abogado, ICC lawyer, no? Pero this is mind conditioning. Isipin mo, hindi mo pakakawalan si Tatay Digong yung interim release na sinasabi dahil ang supporters niya ay di umano magugulo. Ano ba ang ginulo? Diba? Wala namang ginagawang gulo o pambubuli daw. Walang koneksyon yung supporters ni Tatay Digong. Alam mo kung bakit? Ang nililitis dito si Tatay Digong. Hindi naman niya kontrolado ang buong Pilipinas. Pangalawa, natural, maglalabas ng sama ng loob. Nauunawaan ko sila, masama ang loob nila dito sa ICC. Hindi lang naman Pilipino ang masama ang loob sa ICC, even the Americans, even the Chinese, at maraming bansa paggalit talaga dito sa ICC. No? Hindi po pwedeng sasabihin nito, ang gusto kasi nitong mama na ito sa aking palagay, sa aking opinion, ay gusto niyang manahimik tayong mga Duterte supporters. Bakit? Ayaw nila itong mga trolls. Hindi ito si attorney, marami. Yan ang kanilang spin. Yan ang gusto nilang lumabas sa media na para itong mga Duterte supporters ay manahimik. Hindi po kami ganun kabobo. Okay? Huwag nyo kaming patahimikin. Dati nyo na kaming pinatatahimik, yung mga vloggers pinapatahimik ng Quadcom, yung pinapatahimik ng Tricom, pinapatahimik ng NBI, pinapatahimik ni Marcos, pinapatahimik ni Speaker, pati ba naman yung pagsasalita namin sa ICC, pinatatahimik nyo. Huwag tayong
papauto sa mind conditioning na ginagawa nila. Ang gusto nitong mga ito, wag na tayo ipagbawal. Hindi nila kasi magawa na ipagbawal magsalita patungkol sa ICC. Bakit? That is very, very effective. Alam niyo kung bakit? Nakikita ng ICC, dapat makita ng ICC na grabe ang suporta kay Tatay Digong. Grabe ang pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong. Isipin mo, kung may crimes against humanity si Tatay Digong, bakit mahal na mahal ng Pilipino? Yun ang ayaw makita ng mga control freak at mga nagpapatahimik sa ating mga Duterte supporters. Bakit? Kasi malalaman ng ICC, teka muna, peke ata ang kasong ito. Kung may kasalanan to against humanities, hindi sana ayaw to ng taong bayan. Ngayon lang sila nakakita ng leader na lililitis, pero ganyan kapopular. Kung may GOAT sa basketball, ibig sabihin ng GOAT, greatest of all time, yan is si Michael Jordan. Pagdating sa basketball, alam nyo po, kung merong GOAT sa Pilipinas, si Duterte yun. Kung merong pinaka-popular sa Pilipinas, it's Tatay Digong. How can he commit a crime against humanity? Kung ang GOAT ng Pilipinas, kung ang pinaka-popular na tao sa Pilipinas ay si Tatay Digong, paano mangyayari yun? Until even after the arrest na dapat nagdidiwang ang taong bayan, ngayon hindi. Nagdurugo ang pag-iisip at puso at kaluluwa ng taong bayan, ng mga Pilipino. Diba? Kaya wag tayo papakontrol sa mind conditioning na ito. Basta lang, wag po nating personalin. Wag po tinatawag nila, wag ad hominem ang banat sa mga judges at sa ICC. Ibanat natin that we are aware, una, na ang ginawa kay Tatay Digong is kidnapping. That we are aware that this is very, very, very important. Ang ilabas natin dito ay this is political at hindi ito naaayon sa batas. Walang kasalanan si Tatay Digong. This is just a political persecution. Yan ang napaka-importante. Huwag nating sirain yung judges, huwag natin sirain yung ICC. Gibain natin na ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong ay illegal, kidnapping, at ang binibintang sa kanya walang katotohanan. Let's stick to that at ang ipaalam natin sa ICC that we are aware, we Filipinos are aware of that we love Tatay Digong, that we will fight for him. Because the fight of Duterte against the Marcos is not it's not Duterte versus Marcos. This is against Duterte, the Filipinos versus the Marcos. Yan po ang dapat nating maano sa kanila. Wala pong sedisyon dito. Ipapaalam natin sa ICC na ang pinaglalaban natin dito ay hindi lang si Duterte. Oo. May iisang tao lang. No. Ang pinaglalaban natin dito, yung ating karapatang pantao. Dahil malaki na naitulong ni Tatay Digong sa atin, bakit nyo ginaganyan? Tapos gusto nyo mapailalim kami sa mga taong katulad ninyo na wala namang ginawang mabuti sa Pilipino. Oh. So, anong kakalagyan ng Pilipinas niyan? Wala. 'Di ba? So, wag tayong papayag sa ganito. Okay? This is again they will try to control us. Tuloy nyo lang. Basta, sabi nga ni BP Sara, sabi ng mga abogadong nakakausap ko, si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, even Attorney Torion, tinatanong ko parati yan, magpahayag kayo ng saloobin ninyo. That is legal. Gawin natin sa mapayapang paraan na hindi tayo nagtatawag ng mag-aklas. Sigaw nyo hinaing ninyo. Isigaw ninyo ang alam ninyo na katotohanan sa ICC.
Sa kasaysayan ng ICC, hindi bababa sa 6 na akusado ang pinagbigyan sa kahilingang interim meron na release. pagbigyan naman eh. Noong 2021, kinilala ng korte ang voluntaryong pagsuko ng Kenyan lawyer na si Paul G. Cheru na nagpakita raw ng kusang loob na pagtanggap sa jurisdiksyon ng ICC. Mababa rin daw ang parusa sa kaso niyang panunuhol sa mga testigo. Ang dating Congolese rebel leader na si Jean-Pierre Bemba Gombo, pinalaya rin noong 2018 matapos mapawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. At naisilbi na rin niya noon ang lampas 80% ng sentensya para sa hiwalay na kasong offenses against the administration. Alam mo, ito lang, simplihin natin, ha? Marami naman pong binigyan ng pagkakataon. Ako, I think, deserve ito ni Tatay Digong. It's more than deserving niya. Kasi sa edad niya pa eh. No? You have to consider na una, illegal yung kanyang pagkakaaresto. Okay? Sabi nga, ang prutas ng illegal ay walang maidudulot. No? So, illegal ito. Yung edad pa ni Tatay Digong at higit sa lahat, mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Dapat mag-isip ang ICC. So, tuloy-tuloy lang po tayo. And itong birthday ni PRRD, sama-sama nating ipagdiwang, ipakita natin sa buong mundo na mahal ng Pilipino si Tatay Digong. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.